Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilalim ng nakapapasong init ng araw sa lungsod ng Malaya, ang mainit na hangin ay nanginginig parang baga. Kalmadong nagmamaneho si Aira sa tahimik na kalsada nang biglang lumabas ang apat na nakaunipormeng pulis mula sa kurbada at sa pilitang pinahinto ang kanyang sasakyan. Sa unahan nila, nakatayo si Roland. Matalim at malamig ang tingin tulad ng bakal. Mayabang ang kanyang ngiti, tila ninanamnam ang takot ng ibang tao. Nagpapakilala silang nagsasagawa ng checkpoint. Ngunit walang mission order, walang opisyal na tanda. Lumabag ka sa batas trapiko, patag na sabi ni Roland. Tinitigan siya ni Aira ng diretsyo, malinaw at matigas ang boses. Wala akong nilabag. Tumawa ng mapang-asar si Roland. 200,000 o kukumpiskahin namin ang kotseng ito. Hindi, sagot ni Aira matapos ang sandaling katahimikan. Hindi ako magbabayad para sa pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Sumabog ang galit sa mukha ni Roland. Sa loob ng ilang segundo, binuksan ng mga tauhan niya ang trunk, binuhusan ng gasolina ang body ng kotse ni Aira. Sumiklab ang apoy, nilamon ang loob ng sasakyan hanggang sa mapatigalgal na lang ang mga residente mula sa malayo, takot sa unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta. Hindi pa nakontento, binunot ni Roland ang baril at itinutok sa sentido ni Aira. Tumahimik ka o mamatay ka dito. Hindi umiyak si Aira, hindi nanginig. Gumanti siya ng tingin, hindi tingin ng biktima, kundi tingin ng isang mangangaso na sinusuri ang kanyang target. Sa likod ng mukha na walang emosyon ay may bagyong nakatago ng perpekto. Hapong iyon, ang hangin sa lungsod ng Malaya na karaniwang maingay ay naging tahimik at tensyonado. Ang anino ng mga lumang gusali ay tumatama sa bangketa, sumasalamin sa init mula sa aspalto na halos matunaw na. Isang itim na kotse ang dahan-dahang bumabagtas sa gitna ng tahimik na kalsada. Kotseng minamaneho ni Aira, gamit ang kamay na matatag ngunit handang kumilos anumang oras. Maayos na nakatali ang buhok niya sa likod ng manipis na salamin sa mata. Matalim at puno ng pag-iingat ang tingin ng kanyang mga mata. Papunta siya sa kanyang tungkulin, isang sikretong operasyon. Sa likod ng kanyang katahimikan, nandoon ang kahandaan ng isang mandirigma na matagal nang namuhay sa anino. Maaaring hindi alam ng mundo, pero sa likod ng manibela ay naroon ang hustisya na pumapasok sa pinakamapanganib na yugto ng misyon nito. Nang dumaan ang sasakyan ni Aira sa interseksyon ng Yakal, biglang tumalon ang isang lalaking nakauniporme sa gitna ng kalsada, pinwersa siyang magpreno ng biglaan. Dalawang ibang opisyal ang agad na pumalibot sa kaliwa at kanang bahagi, sa pilitang binuksan ang pinto ng sasakyan. Mula sa likod ng kanyang sunglases, tinitigan ni Aira ng matalim ang lalaking nakatayo ngayon sa harap ng kotse, si Roland. Figura na may matikas na tindig at tinging puno ng dominasyon. Bumaba ka sa sasakyan, patag na utos, mabigat ang boses, ngunit puno ng diin. Hindi sumunod agad si Aira, nanatili siyang nakaupo, tinitigan ang lalaki ng kalmado. May problema ba, sir? Nasa official trip po ako. Tumawa ng mahina si Roland. Ang tono ng boses ay mapanghamak. Official trip? Walang sinuman ang hindi sakop ng batas. Lumampas ka sa yellow line habang nakadilaw ang traffic light, seryosong paglabag. Tinaasan siya ng kilay ni Aira. Sigurado po akong hindi ako lumabag. At dapat may mission order ang checkpoint. Nasaan ang dokumento? Lumapit si Roland, inilapit ang katawan hanggang ang mukha ay halos tumago sa bintana. Emergency checkpoint ito, hindi kailangan ng sulat para magpatupad ng batas. Pagkatapos ay tinapik niya ang bulsa ng uniporme, ipinakita ang sulok ng wallet na nakausli, senyales ng suhol na sobrang halata. Umihip ang hangin sa tanghali, dala ang alikabok na dumampi sa pisngi ni Aira, ngunit hindi kumurap ang mga mata niya. Sa katahimikan, inobserbahan niya ang bawat galaw, bawat tono ng boses, nere-record ang lahat sa kanyang alaala. Alam niyang hindi lang ito simpleng kotong. Bahagi ito ng malaking sindikato ng Tigre SAH Syndicate na nagtatago sa likod ng simbolo ng batas. Dahan-dahan niyang tinanggal ang seatbelt at bumaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nagsisimula pa lang ang laban. 3 ibang opisyal ang bumuo ng pabilog na pormasyon sa paligid niya, tinatrato si Aira na parang kriminal. Nakatayo si Roland sa harap, nakahawak ang kanang kamay sa puluhan ng baril, tila gustong ipadiinan kung sino ang makapangyarihan sa lugar na iyon.
Tulad ng sinabi ko, kalmado ngunit matalim ang boses ni Ira. Ang checkpoint na walang mission order ay iligal na gawain. May karapatan akong hingin ang pagkakakilanlan at badge number ng lahat ng opisyal na kasama. Ngumisi si Roland, tumingin sa mga tauhan niya habang tumatawa ng mahina. Akala mo ba munisipyo to? Emergency checkpoint to, wika niya habang nakangiting mayabang. Tinapik-tapik ng kamay niya ang baril sa baywang tila, ipinapakita ang kapangyarihang walang hangganan. May otoridad kami at ginagamit namin ang otoridad na iyan para disiplinahin ang mga pasaway na tulad mo. Tinitigan siya ni Ira ng matalim. Emergency dahil saan? Tanong niya ng kalmado, ngunit may diin. Sinuyod ng tingin niya ang apat na opisyal. Sa paligid ay walang checkpoint signage, walang traffic cone, walang opisyal na sulat, kahit isa ay walang suot na Z. Hindi ito checkpoint, pangingikil ito na nakabalot sa uniforme ng batas. Isa sa mga tauhan ni Roland na mataba at may malabong tatoo sa braso, ang humakbang palapit habang nanunuro ng marahas. Tumahimik ka, huwag kang magmarunong. Pwede ka naming dalhin sa presinto kung gusto mo. Hindi na tinag si Ira. CJ, irereport ko ang lahat ng paglabag na ito diretso sa Internal Affairs, kasama ang hinalang pangingikil at pananakot gamit ang armas. Tumawa ng malakas si Roland, pero ang tawa niya ay tunog kinakabahan. Internal Affairs? Sa tingin mo hindi nila alam ang ginagawa namin? Bahagi ito ng sistema, miss. Hindi ka mananalo laban sa sistema. Tinitigan siya ni Ira ng malamig. Ang korap na sistema ay hindi sistema, Roland. Krimen yan at ang krimen ay hindi dapat pinoprotektahan ng uniforme. Lumapit si Roland. Bumaba ang boses at naging mabigat at nagbabanta. Sino ka sa akala mo? Sa tingin mo kaya mo kaming labanan? Hindi ako lumalaban sa pulis. Matatag na sagot ni Ira. Lumalaban ako sa mga tiwaling nagtataksil sa sinumpaan nila. At balang araw, lahat ng ginagawa niyo ay husgahan ng batas o ng taong bayan. Naggitngit ang bagang ni Roland. Sumulyap siya sa mga tauhan, nagbigay ng senyales na hindi halata. Biglang naging tensyonado ang hangin, hindi na inspeksyon, kundi paghuhukom ng walang paglilitis. Ang tingin ng mga opisyal na iyon ay hindi na propesyonal, kundi puno ng puot, naramdaman nilang may banta mula sa isang babaeng tumatangging yumuko. Hindi pala biglaan ang checkpoint na iyon, patibong ito. Sindikato na tumatakbo na ng ilang buwan. Protektado ng kapangyarihan sa itaas nila. Ngunit hindi alam ni Roland na sa pagkakataong ito, ang biktima ay isang mangangaso. Huling alok ko, wika ni Roland. Mabigat ang boses. 2 milyon at malaya ka nang makaalis. Walang balita, walang record, walang problema. Inangat ni Ira ang mukha, malinaw ang boses. Hindi ako magbabayad para sa pagkakamaling hindi ko ginawa at hindi ko hahayaang ang uniforme na dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan ay siya pang mang-api sa kanila. Namula ang mukha ni Roland. Lumapit siya ng sobrang lapit hanggang sa ang mainit na hininga niya ay dumampi sa balat ni Ira. Sa tingin mo magaling ka? Sa tingin mo kaya mong lumaban, gigil niyang sabi. Dito ako ang nagpapasya kung sino ang may sala at ngayon may sala ka dahil nanlaban ka sa pulis. Tipid na umiti si Ira, puno ng ironya ang tono. Kailan pa naging panlalaban ang paghingi ng karapatan ayon sa batas? Humihingi lang ako ng katarungan. Binebenta na ba ang katarungan sa istasyon ng pulis, Roland? Isa sa ibang pulis ang tumawa ng malakas, sinusubukang basagin ang tensyon. Wow, daming sinasabi. Gusto mo bang maging human rights activist? Tinitigan siya ni Ira ng matalim parang talim ng kutsilyo. Hindi. Isa lang akong mamamayan na alam ang karapatan at kayo na nakasuot ng unipormeng iyan ay dapat alam ang hangganan ng kapangyarihan nyo. Kinuyom ni Roland ang kamao. Sige, kung gusto mo ng dahas, ibibigay namin ang dahas. Lumingon siya sa mga tauhan. Ilista ang paglabag sa road markings, panlalaban sa pulis, at pagtanggi sa procedure ng checkpoint. I-impound ang sasakyan para sa pansamantalang kustodya. Tinitigan siya ni Ira ng diretsyo. Walang legal na basehan para sa pagkumpiska. Kung gagalawin ang sasakyan ko ng walang warrant, yan ay destruction of property at illegal detention. At ire-report ko ang lahat, badge number nyo,
plaka ng patrol car, at recording mula sa cellphone ko. Diyan arma ko, tumawa ulit si Roland, pero ang tawa niya ay wala ng lasa. Alam niyang nagsisimula ng gumuwang ang posisyon niya. Recording, mahina niyang sabi. Sumenyas siya gamit ang kamay. Isa sa mga tauhan niya ang umagaw ng cellphone sa kamay ni Ira at winasak ito sa isang malakas na tapak. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalinggaw sa aspalto. Hindi nagpakita ng emosyonal na reaksyon si Ira. Tinitigan lang niya si Roland, tinging malamig na walang takot. Ngunit puno ng paghukom. Kakasira niyo lang ng ebidensya, mahina niyang sabi. Kaso yan ang destruction of evidence at obstruction of justice. Mumisi ng mabangis si Roland. Wala kang ebidensya kung walang cellphone, Ira. At ngayon matututo ka ng kahulugan ng paglaban sa kapangyarihan. Itinaas niya ang kamay nagbibigay ng matigas na utos. Multang 2 milyon ngayon din kung hindi, kukumpiskahin namin ang kotseng ito at dadalhin ka namin sa presinto para sa intensive interrogation. Natahimik sandali si Ira saka nagsalita ng dahan-dahan, ang bawat salita ay parang kutsilyo. Ang ginagawa niyo ay hindi pagpapatupad ng batas, kundi panggagahasa sa batas. At balang araw, lahat ng ito ay husgahan, mailagay man o wala. Bumulyaw si Roland ng malakas. Sumabog ang galit niya. Itinulak niya si Ira ng buong lakas hanggang sa bumagsak ang katawan nito sa mainit na aspalto. Lumipad ang alikabok, sinusunog ang balat niya. Nakatayo si Roland sa ibabaw niya, nakakrus ang braso sa dibdib na may ngiti ng kasiyahan. Tapos ka na bang bumagsak o gusto mo pa? Pang-aasar niya. Dahan-dahang bumangon si Ira. Pinunasan ang alikabok sa mukha. Ang galaw niya ay kalmado parang sundalong naghahanda ng ganting atake. Ako ay mamamayan na protektado ng konstitusyon para hindi tratuhin ng hindi makatarungan. Tumaas ang boses niya, matigas. At sa tulak na yon, nilabag mo na ang Article 17 ng Police Act. Hindi ka alagad ng batas, Roland. Ikaw ang lumalabag. Suminghal si Roland, pero ang mga mata niya ay nagsimulang maging balisa. Matagal niyang tinitigan si Ira, ang babaeng hindi lang matapang, kundi mapanganib. Masyado kang bilib sa sarili, mahina niyang sabi. Ngunit puno ng banta, masyadong sigurado kang makakalusot ka. Pero nakalimutan mo. Dito kami ang gumagawa ng batas. Humakbang siya palapit ng isa. Tinatakpan ng anino ng katawan niya ang sikat ng araw na nakasisilaw. Sa tingin mo magaling ka dahil nakakapagkot ka ng batas. Bumaba ang boses niya parang laso na dahan-dahang gumagapang. Sa totoong mundo, hindi kailanman nananalo ang batas laban sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nasa kamay namin. Tipid na umiti si Ira. Hindi ngiting mayabang, kundi ngiting isinilang mula sa malalim na paniniwala, ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan at takot, kalmado niyang sabi. Ay hindi magtatagal. At hindi ako pumunta para manalo ngayong araw. Pumunta ako para siguraduhin na balang araw kayong lahat ay husgahan. Suminghal si Roland, lumapit, hanggang ang boses ay naging matalim na bulong. Kung ayaw mong masunog ang kotse mo. Kung ayaw mong mawala ng walang bakas, tumahimik ka at magbayad. Ngunit tinitigan siya ni Ira ng diretso at walang takot. Pwede mong sunugin ang kotse ko. Pwede mong sirain ang cellphone ko. Pwede mo akong ibagsak sa aspalto. Mahina pero sigurado niyang sabi. Pero hindi mo kailanman masusunog ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ang bubong para manatiling nagliliyab, buhay ito. Kahit sa gitna ng pinakamalalim na dilim. Nanigas ang tingin ni Roland. Lumingon siya sa mga tauhan saka nagbigay ng malamig na utos na halos walang emosyon. Basain ng gasolina ang kotse niya. Bumagsak ang utos na iyon parang maso ng hukom sa tahimik na kwarto. Dalawa sa mga tauhan niya ang nagmadaling buksan ang trunk, naglabas ng maliit na container na may lamang gasolina, ebidensya na lagi nilang inihahanda para sa leksyon. Sa loob ng ilang segundo, ibinuhos ang likido sa upuan, carpet, at dashboard. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay pumuno sa mainit na hangin ng lungsod ng Malaya. Nakatayo lang si Ira ng tahimik. Nakatitig ang mata sa sasakyan, simbolo ng pakikibaka niya. Ngayon ay wawasakin dahil lang naglakas loob siyang humindi. Naglabas ng pusporo si Roland mula sa bulsa ng uniforme. Sumasayaw ang maliit na apoy sa dulo nito.
Huling alok ko, 2 milyon o magiging uling ang kotseng to. Itinaas ni Aira ang baba. Matigas at malinaw ang boses niya. Hindi ako magbabayad at balang araw hihingi ka ng tawad sa harap ng korte. Nanigas ang mapang-uyam na ngiti sa mukha ni Roland. Kung buhay ka pa para marinig yon, saka sumiklab ang apoy. Sa isang iglap, dilaan ng maliit na apoy ang tela ng upuan. Kumalat ng mabilis, sinunog ang bawat pulgada ng loob ng sasakyan, dokumento, talaan, kahit ang mga natirang pinaghirapan ni Aira, habang nakaduty. Tumaas ang naglalagablab na apoy, nilamon ang bakal na namula at lumiko dahil sa init. Ang makapal na itim na usok ay umakyat sa langit parang poste ng babala sa gitna ng lungsod na nagbubulag-bulagan. Nanunuot ang init kaya napaatras ng isang hakbang ang mga tiwaling pulis. Ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid si Aira, hindi sumigaw, hindi umiyak, hindi umatras. Nakatayo si Roland sa tabi niya, ang mukha ay puno ng malupit na kasiyahan. Nasa kamay pa rin ang pusporo. O, ayan ang leksyon para sa mahilig lumaban, paos niyang sabi. Garalgal ang boses dahil sa usok at kayabangan. Ngayon alam mo na kung sino ang may kapangyarihan dito. Isa sa mga tauhan niya ang tumawa ng malakas habang tinatapik ang balikat ni Roland. Tignan mo yan, naging abo ang kotse. Ano nang sasakyan mo bukas, miss? Pedicab. Hindi lumingon si Aira. Nakatitig lang siya sa apoy na naglalagablab. Tila nakikita hindi ang pagkawasak, kundi ang pagsilang ng isang bagong bagay, isang paghihiganti na nagbabaga pa sa katahimikan. Lumapit ulit si Roland, tinitigan siya mula sa gilid ng may nakainsultong ngiti. Gusto mo pa bang pag-usapan ang batas, ang katarungan? Tignan mo yan, sunog na ang lahat kasama ng kotse mo. Lumingon si Aira sa wakas. Medyo nagtutubig ang mata hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa usok. Matalim ang tingin parang talim ng kutsilyo na bagong hasa. Inakala mong panalo ito, mahina niyang sabi. Gayong sinira mo lang ang bakal at plastik, pero hindi mo pwedeng sunugin ang ebidensya, hindi pwedeng sunugin ang alaala, at siguradong hindi pwedeng sunugin ang katotohanan. Tumawa si Roland, pero ang tawa niya ay tunog kinakabahan. Katotohanan? Sa tingin mo maniniwala ang tao sa babaeng nasunugan ng kotse dahil lumaban sa checkpoint? Sasabihin nilang provokador ka. Sasabihin nilang nararapat sa'yo iyan. Tinitigan siya ni Aira ng diretsyo, na natiling kalmado ang boses. Siguro nga. Pero balang araw, lalabas ang recording mula sa traffic camera, fingerprints sa container ng gasolina at testimonya ng mga taong inapi niyo. At kapag dumating ang oras na iyon, huminto siya sandali. Saka tinitigan si Roland ng mas malalim. Kayong lahat ay tatayo sa harap ng korte suot ang parehong uniforme, pero hindi bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang akusado. At upo ako sa unahan para saksihan ang paghatol sa inyo isa-isa. Isa sa mga tauhan ni Roland ang sumugod. Pula ang mukha sa galit. Tama na, ang dami mong sinasabi. Pusasa na lang siya. Pero itinaas ni Roland ang kamay para pigilan. Tinitigan niya si Aira ng matagal sinusubukang basahin kung ano ang nakatago sa likod ng katahimikan. May bagay na nagpaduda sa kanya. Hindi takot ang babaeng ito. Kahit nasunog na ang sasakyan, mukhang mas lalo pa siyang tumatag. Hindi ka takot? Tanong ni Roland. Sa huli bumaba ang boses niya halos parang bulong. Hindi ka takot sa amin? Sa kaya naming gawin sa'yo? Huminga ng malalim si Aira saka tumingala sa langit na puno ng itim na usok. Mahina ang boses niya pero umaalingaw-ngaw. Takot ako sa kawalang katarungan. Takot ako sa pagkawala ng pagkatao. Pero hindi ako takot sa inyo. Bumalik ang tingin niya sa kanila, matigas at nagbabaga. Dahil hindi kayo higante, anino lang kayo na nag-aakalang totoo kayo. Kinuyom ni Roland ang kamao, sumabog ang galit niya. Humakbang siya pasulong at itinulak si Aira ng buong lakas hanggang sa tumalsik ang katawan nito sa mabato na bangketa. Lumipad ang alikabok, tumago sa balat ang init ng aspalto. Muling dumugo ang sugat sa siko, pero hindi siya sumuko. Gamit ang kamay na nanginginig sa sakit, dahan-dahan niyang sinuportahan ang katawan at tumayo ng tuwid. Sa pagkakataong ito mas tuwid kaysa kanina, diretso ang likod, nakataas ang baba, at ang mata ay nakatitig kay Roland nang may nakamamatay na katahimikan. Tila nakita na niya ang katapusan ng lahat ng ito.
Tinitigan siya ni Roland habang hinahabol ang hininga. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang talo siya. Kahit na pisikal na siya ang may kapangyarihan. Pakiramdam niya ay kontrolado siya ng babaeng dapat sana ay yumuko sa ilalim ng banta niya. Baliw ka, bulong niya ng mahina. Talagang baliw. Dahan-dahang umiling si Aira. Malinaw ang boses niya sa gitna ng ugong ng apoy na nagliliyab pa rin. Hindi. Hindi lang ako takot. At ang taong hindi takot ay hindi pwedeng kontrolin. Suminghal si Roland, lumingon sa mga tauhan, sinusubukang ibalik ang wibawa niyang nabasag. Tama na. Hayaan niyo siyang umalis, maikli niyang sabi sabay turo kay Aira. Pero tandaan mo, kilala namin ang mukha mo. Alam namin kung saan ka nakatira, kahit kailan namin gusto pwede kang mawala. Hindi sumagot si Aira. Tinitigan lang niya ito saglit, tapos dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa naglalagablab na apoy na tumutupok sa sasakyan niya. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas sa mainit na aspalto, bakas ng paglaban na hindi kailanman mamamatay. Sa likod niya, tumawa ng malakas ang mga tiwaling pulis, pinagtatawanan ang isang babaeng nawala ng lahat. Pero hindi nila alam, ang pinagtatawanan nila ay hindi biktima, kundi sundalo na kakasimula pa lang ng gyera. Ang apoy na sumunog sa sasakyan ay hindi simbolo ng pagkawasak, kundi sulot na nagsindi ng tahimik na revolusyon. Revolusyon ng katarungan na balang araw ay susunog sa lahat ng kabulukan ng sistemang nagpoprotekta sa kanila. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganun-ganun lang, biglang sigaw ni Roland. Ang boses niya ay pumutol sa katahimikan sa pagitan ng lagitlit ng apoy. Mabilis siyang naglakad kasunod ang tatlong tauhan, pinalibutan si Aira, parang mga ngaso na ayaw pakawalan ang biktima. Sagot ni Aira. Ang boses niya ay halos pabulong, pero sapat na malinaw para tumagos sa ugong ng apoy. Makakaalis ako at hindi niyo ako mapipigilan. Tumawa ng malakas si Roland, sinusubukang kontrolin ulit ang sitwasyon. Wala kang sasakyan, wala kang cellphone, wala kang ebidensya. Sa tingin mo may lakas ka pa? Tinitigan siya ni Aira, naningkit ang mata. Walang ebidensya, mahina niyang sabi. Kung ganoon, kaninong fingerprints ang matatagpuan sa container ng gasolina na yan? Kaninong fingerprints ang na-record ng TV sa gas station sa Tanjung 12 noong nagpapagasolina kayo? At kaninong fingerprints ang nakadikit ngayon sa pusporo na hawak mo sa kanang kamay mo? Reflex na tinignan ni Roland ang kamay niya, hawak pa rin ang mga daliri niya nang mahigpit ang pusporo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay, napagtanto na dapat kanina pa niya itinapon ang ebidensyang iyon. Nagsimulang kainin ng pagdududa ang puso niya. Masyadong kalmado ang babaeng ito, masyadong matalino, masyadong sanay. Sino ang nagpoprotekta sa inyo, Roland? Biglang tanong ni Aira. Mas matigas na ang boses niya ngayon. Sino ang nag-utos ng iligal na checkpoint na ito? Sino ang kumukuha ng perang kinotong? Nanigas si Roland, nanigas ang panga. Sumulyap siya sa mga tauhan tila naghahanap ng suporta. Pero walang ni isa ang naglakas loob magsalita. Ayaw mong sumagot. Humakbang si Aira palapit, nakadidiin ang tono. Ayos lang, hahanapin ko. Susundan ko hanggang sa ugat. Dahil hindi kayo ang pinuno ng krimeng ito. Kasangkapan lang kayo at ang kasangkapan ay laging pwedeng palitan. Pero ang utak sa likod nito ay mapaparusahan din sa huli. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Bulyaw ni Roland ng malakas. Muling umapaw ang galit niya. Binunot niya ang baril sa mabilis na galaw at itinutok ito mismo sa noo ni Aira. Kumislap ang itim na baril ng tamaan ng liwanag ng apoy, lumilikha ng anino ng kamatayan sa mukha ni Aira na nananatiling hindi natitinag. Gayunpaman, hindi umatras si Aira. Hindi siya kumurap. Tinitigan lang niya ang dulo ng baril, saka dahan-dahang tumango. Hanapin mo ako, kalmado niyang sabi. Tila kinakausap ang hinaharap. Dahil balang araw hahanapin din kita, kasama ang ebidensya, kasama ang batas, at kasama ang katarungan na hindi niyo mabibili. Tinitigan siya ni Roland ng maigi, kumakabog ng malakas ang puso. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng takot, hindi sa batas, kundi sa katapangan na nakatayo sa harap niya. Nakatutok ang baril niya, pero ewan kung bakit siya pa ang nakaramdam ng banta. Dahan-dahang itinaas ni Aira ang dalawang kamay. Hindi dahil sumusuko, hindi dahil sa takot.
Kundi bilang senyales na hindi pa tapos ang laban na ito, umatras siya ng isang hakbang, tapos isa pang hakbang nang hindi inaalis ang tingin. Sa dulo ng kalsada na nababalot ng anino ng lumang gusali, dahan-dahang naglakad si Aira. Matatag ang hakbang kahit pagod ang katawan at patuloy na kumikirot ang sugat sa siko, hindi siya lumingon. Alam niyang nakatayo pa rin sila doon, nakatingin sa pag-alis niya nang maihalong galit at takot na nagsisimulang gumapang sa puso nila. Ngunit ang hindi nila namamalayan, bawat segundong ginugol nila sa pagtawa sa pagkawasak ng sasakyan niya ay segundong ginamit ni Aira para bilangin ang oras ng pagbagsak nila. Wala pang 1 metro siyang nakakalakad, isang itim na sasakyan na walang opisyal na marka ang lumabas mula sa masikip na eskinita. Bumagal ang sasakyan at huminto sa tabi niya. Bumukas ang pinto sa likod ng walang tunog, walang salita. Isang maikling senyas lang mula sa loob. Hindi nag-alinlangan si Aira. Pumasok siya. Dahan-dahang sumara ang pinto. At agad na umarangkada ang sasakyan, na wala sa daloy ng trapiko sa hapon na nagsisimula ng kumalma. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking nasa middle age na may matigas na mukha at matang puno ng pagiging alerto ang nakaupo sa tabi niya, si Commander Deepa. Direktang atasan ng Secret Intelligence Team. Tinitigan niya si Aira saglit saka dahan-dahang tumango. Nasugatan ka, maikli niyang sabi. Hinawakan ni Aira ang gasgas niyang siko. Tuyo na ang dugo. Maliit na sugat lang, patag niyang sagot. Pero ang ebidensya, tumitig siya ng diretso sa harap. Naipon na lahat. Itinaas ni Commander Deepa ang kilay. Iligal kang pinahinto, itinulak. Sinunog ang sasakyan mo, tinutukan ka pa ng baril sa ulo. At tinatawag mo pa ring naipon ang ebidensya. Tinitigan ni Aira ng diretso sa harap. Kalmado at mature ang boses niya. Dahil mismo doon, Commander, hindi na sila nagtatago. Ngayong araw ipinakita nila ang tunay nilang mukha at lumampas na sa pangingikil. Karahasan, paninira, hanggang sa banta ng pagpatay gamit ang service firearm. Hindi na iyan simpleng paglabag sa disiplina, organized crime na iyan. Tinitigan siya ni Deepa ng malalim, seryoso ang mukha. Pero wala kang dalang pisikal na ebidensya. Wasak ang cellphone mo, sunog ang sasakyan mo, hindi ka man lang nakapag-record. Tipid na umiti si Aira. Hindi ko kailangang mag-record. Nakuha na ng traffic camera sa Simpang Sendana at Simpang Kenari ang lahat. Naitala ng THI sa gas station sa Tanjung 12 ang oras ng pagdating nila at siguradong nakadikit ang fingerprints nila sa container ng gasolina na ginamit nila para sunugin ang sasakyan ko. Tinitigan niya si Deepa ng matalim. Bukod pa doon, tanda ko ang bawat mukha, bawat pangalan, at bawat serial number ng uniforme. At ang pinakamahalaga, alam kong mayroon silang atasan na nagbibigay ng utos. Kumunot ang noo ni Deepa. Sigurado kang nagtatrabaho sila base sa utos. Si Roland mismo ang nagsabi. Sagot ni Aira sa mababang tono. Sabi niya, may atasan kami na hindi hahayaang bumagsak kami. Hindi lang yan basta salita, hindi direktang pag-amin iyan na protektado sila mula sa itaas. Ang perang nakukuha sa pangingikil ay hindi pumapasok sa sarili nilang bulsa. May taong tumatanggap nito. Huminga ng malalim si Deepa. Kung ganoon hindi ito kaso ng tiwaling individual. Sindikato ito. Tama, mabilis na sagot ni Aira. At malapit na ako. Inilapit niya ang katawan sa harap. Pero para mahuli sa akto ang utak, kailangan ko si Roland. Kailangan kong maramdaman niyang ligtas siya, maramdamang talo ako para magsalita siya. Tinitigan siya ni Deepa ng matalim, kalahating hindi makapaniwala. Gusto mong bumalik sa kanila matapos ang lahat ng ginawa nila sa iyo. Hindi ako babalik bilang biktima. Diin ni Aira. Kumikislap ang mata sa bakal na determinasyon. Babalik ako bilang pain, bahagi ng silent operation. Ang tanging paraan para mapagsalita si Roland tungkol sa atasan niya ay ang iparamdam sa kanya na naipit siya. At ako ang nag-iisang tao na makapagbibigay sa kanya ng labasan. Bumuntong hininga ng malalim si Deepa. Inaalok mo ang sarili mo para makipagkita sa kanya ulit. Masyadong mapanganib yan. Kapag naghinala siya, pwede kang mawala ng walang bakas. Kaya ang operasyong ito ay dapat kontrolin ng malapitan. Kalmadong sagot ni Aira. Papaiyakin ko si Roland na mag-ayos ng meeting sa atasan niya.
Maglalagay tayo ng wiretap, hidden camera, at surveillance team sa paligid ng lokasyon. Kapag nagkita sila, uhulihin natin silang lahat sa isang galaw. Matagal na tinitigan ni Deepa si Aira, tila sinusuri, hindi lang ang ulat ng tauhan niya, kundi ang katapangan ng isang sundalong dumaan na sa impyerno. Nakita niya ang figura na nawalan na ng lahat, pero nananatiling nakatayo ng tuwid, matang hindi na nagtatago ng takot. Tanging paniniwala. Kung sigurado ka, wika niya. Sa huli mahina pero matigas ang boses. Susuportahan ka namin pero hindi ka pwedeng kumilos mag-isa. Babantayan ng team ang bawat segundo. Tumango si Aira. Naiintindihan ko. Pero pakiusap, Commander, huwag niyong ititigil ang operasyon maliban kung talagang emergency. Kapag nabigo tayo ngayong gabi, magtatago ng mas malalim ang sindikatong ito at patuloy na isasakripisyo ang taong bayan. Tinitigan ni Deepa ng diretsyo ang harap sa kasumenya sa driver sa salamin. Kontakin ang wiretap unit. I-activate ang lahat ng hidden camera. Ihanda ang surveillance team. Papasok tayo sa pugad ng ahas at sa pagkakataong ito, hindi tayo lalabas hanggat hindi patay ang ahas. Mabilis na umarangkada ang sasakyan, binagtas ang masisikip na daan ng lungsod ng Malaya. Sa likod ng tinted na salamin, tinitigan ni Aira ang refleksyon ng sarili niyang mukha, puno ng alikabok, sugat at pagod, pero puno rin ng nag-aalab na determinasyon. Alam niyang ang gabing ito ay hindi ang katapusan, kundi simula ng huling kabanata. Sa likod ng pagkasira ng sasakyan niya, sa likod ng pagtutok ng baril, sa likod ng sakit at paghihiganti, isinilang ang isang plano, hindi lang para pabagsakin ang impyerno, kundi para wasakin ang buong sistema ng korupsyon na matagal nang dumudungi sa tiwala ng taong bayan sa mga alagad ng batas. Si Aira, ang intelligence agent na matagal nang nagtatago sa anino, ngayon ay naghahanda ng gampanan ang huling papel bilang aninong nagdadala ng liwanag sa madilim na kwarto ng kapangyarihan. Sa sikretong headquarters, puno ang pader ng kwarto ng monitor, digital map at encrypted communication screen. Nakaupo si Aira sa harap ng metal na mesa. Samantala, nakatayo si Commander Deepa sa tabi niya, nakahalukip-kip, matalim ang tingin ng mata. Pinagmamasdan ang analysis team na nagpoproseso ng data mula sa keys ng trapiko at recording ng gas station. Tensyonado ang paligid tila segundo bago dumating ang bagyo. Tumayo si Aira, lumakad papunta sa malaking data board sa pader. Gamit ang laser pointer, itinuro niya ang pulang tuldok sa litrato ni Roland na nahuli ng traffic camera. Hindi siya ang utak, matigas niyang sabi. Eksekutor lang siya. Pero takot siya, takot mawala ng posisyon. Takot sa taong mas mataas at ang takot na iyan ang pwede nating gamitin. Tinitigan siya ni Deepa. Paano mo gagawin? Kumislap ang mata ni Aira, puno ng kalkulasyon. Kokontakin ko siya, patag niyang sabi. Kunwari sumusuko na ako. Tinitigan niya si Commander Deepa ng matatag. Sasabihin ko na may impormasyon ako tungkol sa ibang ebidensya, backup recording, karagdagang saksi, at kaya kong burahin ang lahat kung tutulungan niya akong makipagkita ng personal sa taong nag-uutos sa kanya. Napakunot noo si Deepa, napigil ang hininga. Gusto mong magpanggap na nakikipagsabuatan, magpanggap? Diin ni Aira. Ako ang magiging tulay sa pagitan niya at ng atasan niya. Papaniwalain ko siya na hindi ako banta, kundi asset. At kapag nagkita sila, tinitigan niya ang buong kwarto, matigas ang boses. I-record natin lahat. Boses, mukha, transaksyon, lahat. Tumahimik ang kwarto sandali. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Intel. Nagsalita ang isa sa kanila ng may pagdududa, pero paano kung may dala siyang sandata? Paano kung maghinala siya sa mga nakatagong kagamitan? Sisiguraduhin natin na ang dadalhin kong kagamitan ay hindi madidetect, mabilis na sagot ni Aira. Microtransmitter sa relo, camera sa contact lens, at active gate sa katawan ko. Kapag naputol ang komunikasyon, ng higit sa 3 minuto, papasok ang team. Bumuntong hininga ng malalim si Deepa. Hindi ito karaniwang operasyon, Aira. Giyera ito laban sa sistema. Kapag nagkamali ka ng hakbang, hindi lang karera ang masisira, buhay din ang pwedeng mawala. Alam ko ang panganib, sabi ni Aira ng mahina pero matigas. Pero tignan mo ang ginawa nila. Nagsunog ng sasakyan ng residente, nagtutok ng baril sa ulo ng babaeng walang sandata.
Lahat para sa maruming pera na dumadaloy sa korap na opisyal. Kung mananahimik tayo, magiging kulungan na walang rehas ang lungsod na to. Binalot ng mahabang katahimikan ang kwarto. Tapos dahan-dahang tumango si Deepa. Sige, gawin natin. Pero sa isang kondisyon, hindi ka kikilos mag-isa. Kung mapanganib ang sitwasyon, papasok ang team kahit hindi ka pa nagbibigay ng code, tumango si Aira ng matigas. Naiintindihan? Ilang oras ang lumipas mula sa isang payphone sa gilid ng lungsod ng Malaya, tinawagan ni Aira ang numerong ibinigay ng forensic team, ang personal number ni Roland na kinopya mula sa call history nito. 3 ring. Tapos narinig ang mabigat na boses. Sino to? Tanong ni Roland sa tonong naghihinala. Kilala mo kung sino? Sagot ni Aira, mababa ang boses puno ng misteryo. Ang babaeng sinunog mo ang kotse, tinulak mo, tinutukan mo ng baril. Tumawa ng mapang-uyam si Roland. Wala ka ng kahit ano ngayon. Walang ebidensya, walang sasakyan, walang cellphone. Ibinaba ni Aira ang boses halos pabulong. Pero meron akong recording. Backup recording na nakasave sa overseas server na kusa mag-a-activate. Kung hindi ako magbibigay ng code sa loob ng 24 oras at laman noon ang usapan mo tungkol sa kung sino ang nag-utos ng illegal na checkpoint, tungkol sa kung sino ang kumukuha ng pera. Tungkol kay Bima. Bumagsak ang pangalang iyon parang maso sa courtroom. Natahimik si Roland, nabulunan. Nagsisinungaling ka. Sinungaling? Hamon ni Aira. Subukan mong tanungin ang boss mo. Tanungin mo si Bima kung makakatulog ba siya ng mahimbing ngayong gabi. Nakabitin ang katahimikan sa pagitan nila. Pwede kong burahin ang recording na iyon. Patuloy ni Aira ng malamig. Pwede akong manahimik. Pero kung tutulungan mo lang akong makipagkita sa kanya ng personal ng walang midleman. Hindi sumagot agad si Roland. Tunog lang ng mabigat na hininga sa kabilang linya. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Bukas ng gabi 10:00, warehouse number Siyam sa Pantalan. Pumunta ka mag-isa. Kung niloloko mo ako, bumaba ang boses niya, nagbabanta. Hahanapin ka namin kahit saan ka magtago. Maniwala ka. Bulong ni Aira ng mahina. Puno ng kumpiyansa. Ako ang maghahanap sa inyo. Ibinaba niya ang telepono, tumayo sa ilalim ng poste ng ilaw na malamlam. Umiihip ang malamig na hangin ang dagat sa gabi, dala ang amoy ng kalawang at asin. Sa malayo, mukhang madilim ang lumang pantalan, nakatayo ang hanay ng maalikabok na bodega, parang tira-tira ng nakaraan na ayaw gumuho. Sa loob ng warehouse Siyam, tumatanglaw ang malamlam na flashlight sa tumpok ng kahong gawa sa kahoy at lumang kable na nakabitin parang patay na ahas. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang 2 figura ng may tensyon. Si Roland, ang dating commander ng illegal na checkpoint, at si Bima, ang maimpluwensyang opisyal na matagal nang nagtatago sa likod ng kapangyarihan at posisyon. Dumating sila dahil sa tawag. Umaasa si Aira na mapipigil ang bantang bumabalot sa kanila. Akala nila ay dumating sila para burahin ang ebidensya. Gayong hindi nila namamalayan, dumating sila para hukayin ang sarili nilang libingan. Dahan-dahang lumangit-ngit ang pinto ng bodega. Lumitaw ang silweta ng isang babae sa pintuan. Mabagal na humakbang sa sukat na hakbang. Pumasok si Aira. Nakataas ng mababa ang kamay. Tinamaan ang mukha niya ng malamlam na ilaw na nagpapakita ng tingi ng mata ng agila, mata ng isang pasyenteng mangangaso. Dumating kang mag-isa, maingat na tanong ni Roland. Tumango si Aira, gaya ng ipinangako ko, humakbang si Bima ng isa, tinitigan siya sa likod ng manipis na salamin sa mata. Nasa kamay ko ang recording, kalmadong sagot ni Aira ng walang kaba. Pero bago ko ibigay, gusto ko ng kasiguraduhan na ang lahat ng nangyari, illegal na checkpoint, pangingikil, panununog, banta ng karahasan, lahat ay utos mo. Hindi sumagot agad si Bima. Tinitigan lang niya ito, sinusubukang basahin kung ang babaeng nasa harap niya ay talagang maihawak ng kapangyarihan para wasakin siya o nambubuli lang. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang bibig, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa labas, mabilis, maayos at sistematiko. Tumagos ang liwanag ng spotlight sa siwang ng pader, winalis ang buong kwarto. Mula sa bawat panig, lumitaw ang mga itim na anino,
pinalibutan ng intelligence team na kumpleto sa armas ang bodega sa perpektong pormasyon. At sa pintuan nakatayo si Commander Dipa na may megaphone sa kamay. Umalingaw-ngaw ang boses niya ng malakas sa gabi ng pantalan. Roland at Bima, kayong dalawa ay under arrest sa hinalang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, paninira ng ari-arian at banta ng pagpatay. Ibaba ang armas at sumuko. Kusang inabot ni Roland ang baril sa baywang. Pero bago pa man niya ito may angat, gumalaw na si Aira. Sa isang mabilis at sanay na galaw, sinunggab niya ang pulsuhan ni Roland, pinilipit ito sa likod hanggang sa marinig ang maliit na lagutok. Nabitawan ang baril, dumulas at nahulog sa sahig. Sa isang iglap, itinulak siya ni Aira sa pader at pinusasan, posas na inihanda na niya simula pa lang ng misyon. Sinubukan ni Bima na nagpanik na tumakas sa pinto sa likod. Ngunit, hinarang na siya ng 2 miyembro ng Intel team. Ang silent operation na nagsimula sa apoy at dugo ay nagtapos ngayon sa liwanag at katarungan. Ang katarungan ay hindi na lang salita sa papel, kundi totoo nang naroroon sa katauhan ng isang babaeng nakatayo ng tuwid sa gitna ng madilim na gabi at tumangging yumuko sa takot. Nagsimula nang sumikat ang araw sa lungsod ng Malaya. Biniyak ng gintong liwanag ang langit tila gustong burahin ang bakas ng gabi na puno ng panganib. Sa intelligence headquarters, ang kapaligiran na kagabi ay tensyonado ngayon ay naging ritmo ng trabaho na kalmado. Ngunit puno ng kasiyahan. Ipinapakita ulit ng mga monitor screen ang recording ng raid sa Lazuardi Pier na nagpapakita kung paano naging perpekto ang operasyon. Sa ibang kwarto, nagtatrabaho ang forensic team ng walang tigil. Tinutunton nila ang daloy ng pondo na nag-ugnay kay Bima sa ilang secret accounts at iba pang opisyal na nakauniporme. Ang mga piraso ng ebidensya na matagal nang nakatago sa likod ng korap na sistema ay nagsimulang mabuo isa-isa tulad ng puzzle na sa wakas ay bumuo sa tunay na mukha ng sindikato ng krimen na nakauniporme. Nakaupo si Aira sa briefing room. Nakabenda ang kaliwang braso niya na ginamot ng medic. Hindi siya nagsasalita ng marami, nakikinig lang sa ulat ni Commander Dipa na nakatayo sa harap niya. Konektado ang account ni Bima sa 18 aktibong pulis, matigas na sabi ni Dipa. Kasama ang 3 opisyal na nasa gitnang posisyon. Ang pera mula sa kita ng illegal na checkpoint ay idinadaan sa fictitious company ng tauhan niya. Lahat ay nakatala, halaga, oras, kahit transfer code. Dahan-dahang tumango si Aira. At si Roland. Nagsalita na siya. Matapos makita ang video evidence, pinili niyang makipagtulungan. Inamin niyang bawat linggo ay kailangan niyang mag-remit ng hindi bababa sa 40 milyong piso sa account na itinalaga ni Bima. Kung hindi, laging nagmumulto ang banta ng pagkakatanggal sa pwesto o aksidente sa kalsada. Tahimik ang kwarto. Tumingin si Aira sa bintana kung saan dahan-dahang nagiging ginto ang langit. Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin labis na ginhawa. Ang naramdaman lang niya ay kalmadong kasiyahan. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil natupad na ang obligasyon. Ang katotohanan na dati ay binusala ng takot ngayon ay nakatayo na. Sa ilalim ng liwanag ng batas. Ilang oras ang lumipas, mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Bima at Roland sa buong bansa. Naglabas ang national media ng pangunahing ulat na may malaking headline, kurakot na opisyal at tiwaling pulis, nahuli sa silent operation. Nabunyag ang illegal na checkpoint, nawasak ang sindikato ng pangingikil. Pinag-usapan ito ng mga residente sa kapehan, sa hintayan ng bus. Sa loob ng pampublikong sasakyan, hindi na may takot, kundi may bagong pag-asa. Sa gitna ng ingay ng balita, bumalik si Aira sa National Police Headquarters. Sa pagkakataong ito, hindi na nakasibilyan, kundi naka-opisyal na intelligence uniform. Kumikinang ang tsapa sa kaliwang dibdib. Naghihintay sa labas ang mga reporter. Nakatutok sa kanya ang mga kamera at mikropono. Malakas na nagtanong ang isang mamamahayag, ano ang nagtulak sa inyo para suungin ang ganito kalaking panganib? Huminto sandali si Aira saka sumagot, kalmado pero sapat na malakas para marinig ng lahat. Dahil ang katarungan ay hindi pribilehiyo, pag-aari ito ng bawat mamamayan na naniniwala sa batas. Walang hiyawan, walang palakpakan, tanging katahimikan na puno ng kahulugan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nagsimulang gumulong ang alon ng pagbabago.
Sa loob ng ilang araw, nagbukas ang Internal Affairs ng internal investigation. 17 tiwaling pulis ang sinuspinde. Ang iba ay piniling mag-resign bago magsimula ang proseso ng disiplina. Isinulong ang structural reform. Bawat checkpoint ay obligado ng may kasamang opisyal na mission order, sinasaksihan ng monitoring officer, at na-record ng digital. Ang taong bayan na dati ay takot sa pulis ngayon ay nagsisimula ng lumapit, mag-report, magbahagi ng impormasyon, at magbigay pa ng pagkilala. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, hindi naghangad si Aira ng ranggo, hindi naghabol ng atensyon. Bumalik siya sa pagtatrabaho ng tahimik tulad ng anino na minsan nang nagsindi ng liwanag. Maaaring hindi banggitin ng lungsod ang pangalan niya sa kanta o monumento, pero sa bawat ngiti ng residente na nakakadaan na ngayon ng walang takot, sa bawat pulis na bumabati ng magandang umaga, ma'am. Nandoon ang bakas niya nang nakabukas ang mga kamay. Bakas ng isang babaeng nagsindi muli ng apoy ng katarungan.